Maraming salamat kay ma'am at nagtiwala sa ating luto. Shoutout kay ma'am Morales. Thank you kay Toy. Masarap magluto. Recommended. Yeah. Ang ganda. Bango. Ayan, nahanguin na natin. Lalagyan na natin sa tray. Oh. Malapot na yung kanyang sauce. At tamang-tama lang yung kanyang sauce. Yon, isang magandang araw po ulit sa inyong mga kabayan at luto po ulit tayo. Magpiprepare po ulit po na tayo ng ating lulutuin para bukas. Magluluto po tayo ng pitong putahe. So gusto po ni Ma'am Payum, yon, shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat matikman yung ating luto. Shoutout po kay Ma'am Payum ng Alangilan, Batangas. So magluluto po tayo ng menudo, meron po tayo diyang kasim. Tapos ay gagawa po tayo ng embutido. Meron po tayo ditong giniling. Meron na po yung carrot, sibuyas, bawang at bell pepper. Magluluto po tayo ng kalderetang baka, putsero, sotanghon and garlic, crispy tawilis, at lumpiang gulay o lumpiang toge. So bukas na po natin gagawin yung tatlo. Itong apat muna yung ating unahin at ito po ay matagal-tagal gawin. Matagal po ang preparation nito, lalo na yung embutido. So prepare na po natin ngayon para bukas ay dire-diretso yung ating luto. Mamarinate na natin itong dalawa. Gagawin po natin yung yung ating embutido. Tapos ay ilalaga na natin yung ating liempo. So wala, na po, diretso na tayo. Ilaga na natin yung ating liempo. Meron na ho kung landang kawali din at atin lalagyan na lang sabaw. Kuhain ho natin ang apoy. Ayan, titimplahan lang po natin yan ng asin. Para may lasa. Tapos paminta. Yan. Takluban po natin. At habang pinapalambot po natin yan, ay magmamarinate muna tayo. Itong dalawa. Right, i-marinate po natin itong pangkaldereta at yung ating pang menudo. Lagay po tayo ng konting asin. Pineapple juice. Pwede po kayong gumamit ng kalamansi kung mas nyo yung kalamansi. Kung mas bet.
Lagay po tayo dito ng toyo. Toyo din dito. Lagyan po natin to ng Worcestershire, yung ating pangkaldereta. Yan, lagay din po tayo ng paminta. Lagay po tayo dito ng pickles. Alright, nagsuot lang po tayo ng gloves at ating haluin. Mamarinate po natin to overnight para bukas pag niluto natin ay talab sa laman yung lasa. Yun po ang ating sikreto, kaya maraming nasasarapan sa ating niluluto. Minamarinate natin. Okay, pwede na po natin ito ipasok sa ref, sa refrigerate. Lalagay natin sa malinis sa lalagyan na may takip. O, kung wala po kayong Tupperware, pwede nyo natin lagyan to ng cling wrap at tatakpan natin, tasot natin sa ating mga refrigerator para sigurado pong hindi masisira. Ito naman po yung timplahan natin, yung ating embutido. So maglagay po tayo ng itlog, pasas, pickles. Ito po ay pinapagiling ko na sa palengke. Meron na po ito sibuyas, bawang, bell pepper at saka carrots para dito na lang natin dadagdagan ng iba pang mga sahog. Maglagay din po tayo ng harina. Timplahan po natin ng paminta. Toyo. Maglagay din po tayo ng asin. Maglagay din po tayo ng ketchup. Brown sugar. Tapos, maglagay din po tayo ng keso. Alright, kirkiran po natin ang keso para masarap lalo yung ating embutido. Alright, haluin lang po natin. Kailangang maayos po ang pagkakahalo natin. Para yung ating mga sahog ay mapantay ang pagkakalagay. Alright. Okay na po itong ating embutido. Babalutin po natin to tapos ating i-steam. Yung ating pang kaldereta at saka yung ating pang minudo, ating pong ire-rep na yan. So yan, magbabalot po tayo ng ating embutido. Meron na po akong sinalab din na dahon. Ginawa ko na kanina para tayo mabilis. At meron po tayong margarine dito. Dalagay lang po tayo ng margarine. Meron din po tayong hotdog. Papalaman natin.
At sumalok lang po tayo sa tasang mixture. Tapos papalamnan po natin ang hotdog. Alright, meron po tayo dito panaling abaka. Talian natin sa dulo. Sa gitna. Yan, tapos po sa kabilang dulo. So, sa nagtatanong po kung saan nabibili itong panali, ito po ay pag dito po kayo sa Batangas, sa mga palengke po, available sa Binyula po panali sa Morcon o sa Embutido. Abaka o uway. Yan. Yan, ganun lang po kabilis magbalot. Pagsanay na kayo para lang naglalaro. Basta unahin nyo lang po lagi margarine. Kailangan may margarine para hindi po didikit yung ating embutido. Tsaka mabango yung ating lulutuing embutido. Magbibigay po siya ng kakaibang aroma. Tsaka lasa. Tapos lagi yung iba po may pinapalaman din yung bell pepper. Ang ating pong bell pepper, hinahalo na natin. Pagka pinagiling natin, hinahalo na natin para mas masarap. Alright. Ulit-ulit lang po. Hanggang sa matapos natin yan balutin. Dalawa na. Yan, natapos na ho nating balutin. Atin naman ngayong puputulin ang dalawang dulo. Putulin lang po natin yung magkabilang dulong, ganyan. Para magandang tingnan at madali nating mapagkasya sa ating steamer. Right, buksan po natin to. Itong ating liempo. Testingin natin. Uy, malambot na. Pwede na po natin hanguin yan. Lagay natin dito sa strainer. Patay natin yung apoy. Yan, para bukas po, iprito na lang natin. Itong sabaw, lalagay po natin sa malinis na lalagyan at magagamit natin to. Masarap po yung kaldo na yan. Salansa na po natin dito yung ating embutido sa ating steamer. Takpan natin ang dahon.
Patayin na ho natin ang apoy at yan po ay steam natin sa loob ng 1.5 oras. Balikan po natin pagkalipas ng 1.5 oras. So mga kabayan, sa 1.5 oras natin itong in-steam. Patayin na po natin ang apoy at hahanguin na natin. Hahanguin muna natin. Ayan. Papalamigin na lang po natin to para bukas ipiprito na lang natin. Ang ganda. Bango. So yun mga kabayan, bukas na po natin tutuloy-lutuin yung ating mga orders at baka tayo po sumaglit sa palengke, bibili tayong tawilis at saka bibili tayo ng gulay na pang lumpia. So kita-kita na lang po ulit tayo bukas. Magandang umaga mga kabayan at lulutuin na po natin yung ating mga orders. Medyo malamig ang panahon. Malamig ngayon. Ano ba yung sarap? Sarap na tulog ko eh. Nag-init na po ako dito ng kawali at magsasalang tayo dito ng kaldereta. Doon sa kabila ay minudo. Lagay na po tayo ng mantika. Ay, naasbok na ang ating kawali eh. Asbok. Hinaan natin ng konti. Lalagay po tayo ng margarine. Gisa na po tayo ng sibuyas at bawang. Unahin natin yung bawang. Alright, wag po natin sinugin yung bawang. Pag medyo luto na, lagyan natin ang sibuyas. Tapos ay maglagay rin po tayo ng chorizo de Bilbao. Ilagay na po tayo ng tomato sauce. Alright.
yung ating minarinated na baka. Minarinated po natin kagabi. Haluin lang po nating mabuti. Tapos takpan po natin. Hinaan natin ang apoy. Ayan. Para hindi po masusunog ang ilalim. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Ilagay na rin po tayo ng mantika. Margarine. Mag-isa po ulit tayo ng bawang. Tapos ay sibuyas. Lalagay po tayo ng Del Monte. Del Monte tomato sauce. Apple juice. Hulog po natin yung ating minarinated na pangmenudo. Takip. At hihinaan po natin yung apoy. Habang pinapalambot po natin yon, ay piprepare tayo ng sahog natin para sa menudo, hotdog, saka yung atay. Prepare na natin yung atay at hotdog. Ganyan lang po ang gayat. Sabay-sabay na natin para madali.
Meron din po tayo ditong atay. Kalahating kilong atay. Gagayatin po natin ng katulad ng gayat ng ating karne. Cubes na maliliit. Alright. Alright, nandito na po yung ating atay. Lagyan po natin yan ng suka. Para mabawasan yung kanyang lansa, mawala yung dugo. Yan, nilagyan din po natin ng konting asin. Huhugasan po natin ito sa suka. Ayan, ganyan. Putla, pumutla. Saka po natin ito babanlawan. Ayan, saka po natin banlawan. Alright, okay na ang ating atay. Alright, haluin po muna natin at baka nadikit na yung ilalim. Ayan, nagsabaw na ho. Pusa po yung nagsasabaw. Itong ating baka, ganun din. Ayan, nagsabaw na rin. Dahan-dahan po natin itong papalambutin, slow cooking. Pagka naiiga at matigas pa rin, pwede po nating bantuan ng tubig. Hanggang sa maabot natin yung gusto nating lambot. Alright, takpan ulit natin. Meron po tayo ditong chicken breast. Hugasan lang po natin, maigi. Sasalang po natin yan dyan sa ating kaldero. At ito po ay gagawin nating sahog ng sotanghon in garlic. Dito po natin salang yung ating chicken breast. Lagyan natin ng konting asin para naman may konting lasa. Right, palambutin po natin yan. Right, check-upin po natin to. Malambot na. Pwede na po maglagay tayo dito ng ibang sahog. Maglagay na tayo ng patatas and carrots. Yan, tapos lagyan na rin po natin ng atay.
Tatakpan po uli natin. Hayaan natin mapalambot natin yung ano. Nilagay natin patatas and carrots at maluto yung atay. Lagyan na po natin ng hotdog. Bell pepper. Tapos, lagyan din po natin ng banana ketchup. Kung meron po kayong tomato paste, pwede rin kayo maglagay ng tomato paste. Haluin lang po natin. Ang bango ng ating menudo. Bochog charap. Pistahan na naman. Timplahan natin ng konting paminta. Mas maglagay po tayo ng konting brown sugar, optional. Ayan, atin lang po itong kukuluin at luluto-lutuin pa natin ng kaunting minuto pa para maexakto yung lambot ng patatas at carrots. Hindi na po natin tatakpan para hindi na overcook yung ating gulay. Ayan. Mamaya-maya, patitikman po natin kay Bochog Charap. Mukhang quality na ito, Bochog Charap. Oh. Ang bango. Tikman mo. Oh, may isang laman para sulit at tikim. Ito na naman ang paborito mo. Tingnan mo rin kung tamang-tama na yung lambot ng karne. Lasa ko tamang-tama yun. Ang lambot na nga. Ha? Sarap. Okay na ito mga kabayan. Nahanguin na natin. Lalagyan na natin sa tray. Oh. Malapot na yung kanyang sauce. At tamang-tama lang yung kanyang sauce. Malinis na tray. Salin na natin. Alright. Ito na mga kabayang ating menudo. Pork menudo.
ating baka. Check upin po natin. Malambot na. Mabilis lumambot yung ating baka ngayon. Shoutout po ulit kay Ma'am Annette Meat Shop. Ang ganda ng ating karning baka. Ang bango. Lagay na po tayo dyan ng gulay. Lagay na po tayo ng patatas and carrots. Lagyan na rin natin ng liver spread. Haluin lang po natin. Takpan po ulit natin. Papalambutin natin yung patatas and carrots. Mag-init po tayo dito ng mantika at piprito tayo ng ating pamputsero. Hiwaan lang po natin yung ating pinalambot na liempo kagabi. Para pagka nilagay natin ni madali siyang magayat. Tinanggalan na po natin ito ng buto. Dapat ay wala siyang buto. Salang na po natin habang hindi pa masyadong mainit yung ating mantika. At pag sobrang init na po natin nilagay nanlalaban. Naninibalsay. Takip. Buksan po ulit natin itong ating kalderetang baka. Malambot na. Malambot na. Naglagay na po tayo dyan ng olives. Lagay din po tayo ng hot sauce para may konting anghang. Huwag naman natin masyadong anghangan at baka hindi makain. Tapos lagyan po natin ng keso. Dahon ng laurel para sa aromatic. Yan, haluin lang po natin. At lasa ko'y lagyan na rin po natin yung ating bell pepper. Haluin lang po natin. At iinin na lang po natin to. Tapos papatitikman natin kay Mr. Quality. Kay Botsog Sarap. Ay, matindi yung panlasa niya. Talagang pag hindi masarap, ay sinasabi niya. Kaya pag nakain kami sa mga kainan, anong lasa? Quality. Ininin lang po natin saglit. At patitikman natin kay Botsog Sarap kung pasado na sa kanya.
Bochog Sarap. Husgahan mo na ito. Patikman na po natin kay Bochog Sarap. Kung quality na at atin na po yung hahanguin. Quality na. Yung mga kabayan, quality na daw po. Oh. Hindi na po natin to masyadong iigahin. At may iga pa po yan habang nalamig. O, hanguin na po natin ang ating kalderetang baka. Kasi din po natin yung sauce at talagang quality ang sauce nito. Lalo na pag napadampi na sa kanin. Maligam-gam na kanin. Alright, yan na po ang ating kalderetang baka. Beef caldereta. Hanguin na po natin itong ating liempo. Lagay natin sa strainer. Tapos piprito po tayo dyan ng saging. Unahin natin yung saging. Panlagay natin sa putsero. Pwede na ito. Ating po saging, hanguin na natin. Iprito rin po natin yung ating patatas and carrots. Hanguin na po natin yung patatas and carrots para tayo makapagprito na rito ng ating embutido. Ito na yung embutido po natin na pinrepair natin kagabi. Magprito na tayo. Gayatin po natin yung ating pamputsero. Sama na natin dito sa saging. Sabay-sabay naman po natin yung lulutuin.
Alright, tanguin na po natin to. Madali naman pong malaman pag ito ay luto na at pag nag-iba na yung kulay ng dahon, yan ganyan na, brown. Luto na po ang loob niyan. At ito naman po ay sadyang luto na at in-steam natin yan. Piniprito lang po natin para mas masarap. Alright, okay na po itong ating embutido. Ang bangaw. Ito isa sa favorite ng mga Batanggenyo. Embutido. Salang po tayo dito na ang putsero. Mainit na yung ating kawali. Lagay po tayo mantika. Lalagay din po tayo ng margarine. Isa tayo ng bawang. Sibuyas. Yan, pagtapos na po, pagkaluto na po yung ating sibuyas at bawang, maglagay tayo ng Del Monte Original Tomato Sauce. Tapos yung ating pong karne, saging, patatas, and carrots. Lagay po tayo ng pork and beans, garbanzos, sabawan po natin ng pineapple juice. Timplahan po natin ang paminta. Brown sugar. Ketchup. Ating pong kaldo, yung pinagpakuluan natin, iniinit ko.
para magamit natin. Tatakpan po natin at ating pakukuluin. Pag kumulo, lalagay po natin yung bell pepper, repolyo at Baguio beans. Nakulo na, ilagay na po natin yung repolyo at saka yung Baguio beans. Lagyan na rin natin ng bell pepper. Haluin po natin at lulutuin na lang natin yung repolyo. Alright, pakuluin po natin para maluto yung ating nilagay na gulay. Alright, pwede na po itong ating putsero at last ako'y katalo nito. Tinikman na ni Master Tikim. Quality! Quality na raw po. So, hanguin na po natin yan. Lalagay na natin sa tray. Hanguin na po natin. Mga kabayan, ang ating putsero, Batangas style. Right, magigisa po tayo dito na gagawin nating lumpiang gulay. So, meron po tayo dining sayote, yan, kamote, kamoting bagin, Baguio beans at toge. Yung bean sprout. Maglagay po tayo mantika at ating gigisa yan. Sibuyas at bawang. Unahin natin yung bawang. Alright, wag po natin sunugin yung bawang. Sunod na natin ang sibuyas. Tigisa na natin yung ating sayote, beans at saka yung kamote. Sabay na rin po natin ang toge. Lumpiang toge. Simplahan po natin. Lagay tayo ng paminta.
chicken powder. Maglagay din po tayo ng oyster. Yan, sasangkot-sangkotsahin lang po natin itong ating gulay at i-half cook natin. Hindi po natin kailangan lutuin ito ng lutong-luto. At ito'y ating babalutin sa lumpia wrapper. Tapos ay ipiprito pa natin ito. Alright, pwede na po yan. Hahanguin na natin. Dito natin ilagay si strainer para yung sabaw ay hindi po sumama. Gawa nang nagsasabaw po yan ang kanya, yun o. Alright, palamig-lamigin lang po natin yan ng konting minuto at atin yan babalutin. Alright, babalutin po natin yung ating lumpia. Lumpiang gulay. Yan, meron po tayo ditong lumpia wrapper. Dodoblihin po natin at para matibay, hindi madaling mapunit. At kuhala po tayo ng isang kutsara na halo-halong gulay. May toge, kamote, lagyan natin kamote. Ayan. Tapos ay sayote, carrots. Tupi po natin yung magkabilang gilid. Yan. Tapos ay meron po tayo ditong pandikit, harina at tubig. I-roll lang po natin ganon. Yun. Ganun lang po kasimple. Ating pagbabalot ng lumpia. Paulit-ulit lang hanggang sa ating pong matapos. Napatawa kay Bochog. Parang hirap na hirap pag camera ngayon si Bochog. Parang gutom na. Yan. Takala po tayo ng isang kutsara ng masarap na gulay. May kamote, tiklopin natin. Mahirap din pala magnegosyo ng lumpia, no? Bochog charap. Medyo
sa pagbibilot niya. Medyo matarbaho. Yan, lagay po natin ang harina. Pero kere-kere ho yan, oh. Ayan, ganun lang eh. Oh, ha? Magkakasinlaki. Yan, ganun lang po hanggang sa matapos natin. Luto po tayo dito ng sotanghon with garlic. Mainit na po yung ating kawali. Lagay po tayo ng mantika. Ayun na yan. Aswete powder. Kuha muna po tayo ng aswete oil. Kung meron po kayong aswete seeds, pwede nyo pong gamitin yan. Ito lang po ang ginagamit ko. Mamasitas aswete powder. Madaling gamitin. Pwede na po tayo mag-isa. Lagay na tayo ng bawang. Tapos sibuyas. Gisa po natin yung ating pork giniling. Hayaan lang po nating mag-isa ng ayos yung ating pork giniling hanggang siya'y maluto. Halo-haloin lang po natin para hindi nasusunog yung ilalim. Right, lagay po natin yung ating hinimay na manok. Yan ang isa ring magpapasarap. Laman ng manok. Ay, timplahan po natin. Lalagay tayo ng paminta. Chicken powder. Ayan, tapos yung ating pong kaldo, yung pinagpakuluan natin ng manok. Ilagay din po natin yung pinagpakaluan natin naman ng yempo. Para solid ang lasa. Yan. May lasa po yung ating kaldo kaya hindi muna tayo maglalagay ng pampaalat, asin o patis at baka umalat. Mamaya po natin titikman kung tama na yung alat at saka tayo magdadagdag. Pakuluin muna natin. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi ko po binababad sa tubig yung ating sotanghon, iba po ito sa sotanghon na ginagamit natin. Ito po ay sadyang pang gisado o sadyang pang ano. Iba po yung ginagamit sa sardinas. Pag binabad po kasi natin itong gantong klase ay maano siya, malalanta. Ay, lagay na po natin.
Nakakulo na. Madali lang po itong maluto, kaya hindi na natin kailangang ibabad to sa tubig. Pag naluto naman ito, medyo makunat siya. Hindi basta-basta napuputol, kaya masarap po ang klaseng gantong sotanghon. Medyo iba lang po ang presyo nito pero masarap. Medyo mahal ng konti. Alright, takpan po natin para mabilis maluto yung ating sotanghon. Ayan, okay na. Lagay na po natin yung gulay. Pechay Baguio at saka carrots. Lulutuin lang po natin yung gulay nito. At napakasarap po nitong sotanghon in garlic. Sa lahat ng pansit, ito ang halos paborito ko. Lagyan natin ng fried garlic. Alright, ganun lang po kasimple. Okay na ho yan. Patayin na natin ang apoy. Hindi na po tayo nagdagdag ng pampalat at yung ating kaldo ay may lasa na. Saktong-sakto na yung kanyang alat. Pwede na ho natin hanguin. Lalagay natin yan sa bilao. Lagyan po natin ang fried garlic. Yan na po ang ating sotanghon gisada with garlic. Init po tayo dito ng mantika. Iprito po tayo ng lumpiang gulay. Prito po tayo dito ng ating lumpiang gulay. Right. Okay na po ito. Ang kasunod nito, iba kasunog na. Tamang-tama na po ang pagka-brown. Oh.
Lagay po natin dyan sa strainer para natulo yung mantika. Ganda nakatayo na ganun eh. Yun. Kaso natutumba rin. Kaya pahiga na. Alright, okay na po yung ating lumpia. So yung tawilis po na order ni ma'am ay chinat ko na si ma'am na sabi ko ay hindi maluluto at di daw po ngayon season ng tawilis. Nagpunta po tayo ng palengke ng Lipa ay wala po tayong mabili, tapos palengke ng Garcia ay talagang wala rin po. Hindi na lang po tayo nakadiretso ng Rosario at ibahan at baka tayo tanghaliin. So hindi na po natin maluluto yung yung crispy tawilis. Alright, gagawa po tayo dito ng sauce ng lumpia, lumpiang gulay. Lagay tayo ng tubig. Lagay po tayo ng toyo. Lagyan natin ng konting paminta. Tapos bawang. Brown sugar. Tatamisin po natin yan. Medyo matamis. Pakuluin po natin at atin yung papalaputin. Ganun lang po kasimple. Nagtunaw po tayo ng cornstarch sa tubig. Palaputin natin. Parang sauce lang ni Manong Fishball. Alright. Yan, ganun lang po kabilis ating sauce ng lumpia. Pwede sa lumpiang sariwa, pwede sa lumpiang gulay. Kayo na po ang mag-decide kung gaano tamis ang gusto ninyo. Basta yan, medyo may kaunting tamis. Alright, ito na ho yung ating sauce. So yan mga kabayan, nandito po yung paluto ni Ma'am Fayum. At ito po i-deliver natin sa Alangilan, Batangas. So malayo-layo po yung ating biyahe. Biyahe tayo mula Lipa patungong Alangilan.
So dapat po ay alas 11 ay nasa Alangilan tayo. Nandito po yung sotanghon with garlic, putsero, menudo, kalderetang baka, lumpiang gulay na merong sauce, at yung embutido. At nahingi po ako ng pasensya, ma'am, pasensya na po at talagang wala po tayong mabilihan ng tawilis. Yung crispy tawilis po ay hindi natin naluto at galing tayong Garcia, Lipa ay sadya pong wala. At nakausap ng tatay ko yung taga Balite at saka yung nagdadala sa Taal. Yan pala po ay seasonal. So wala ko tayong mabilhan. So yun, hanggang dito na lang tayo mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po ay patuloy niyo suportahan ang ating mga video. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Eren! Ang ganda ng farm ni ma'am. Oh. Ang ganda ng view, ano? Overlooking view. Bikani naman kami. Maraming salamat kay ma'am at nagtiwala sa ating luto. At kay ma'am Morales. Thank you kay Poy. Masarap magluto. Recommended. Dito yata kayo magdadals kayo dalawa. Oh, thank you sa nagbibideo. Sira po yan. Thank you. Yan ang taga-tikim. Charap. Yo, maraming salamat ulit kay ma'am Morales. Nagtiwala sa ating luto at sana'y maulit. Naman. Sa may interest siguro, pagka tuloy yung okasyon, di tawagan nyo lang po. Tayo. Salamat Thank you. kay ma'am. Bye-bye po. Thank you. Salamat po. Salamat po. Thank you.